7:30. Mabilis. Hi everybody, it's Isabella and you're watching iRadio LA. My favorite verse is delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So continue to enjoy time with God. You'll never know how, by talking to Him as much as possible. God bless you and see you soon. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Diyan si nakatulong si Pastor Sam. Watching lang. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Okay, Victory Worship, maraming salamat. And that is Triumph at magandang morning o tanghali na sa inyong lahat. And ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday, January 14, bukas o sweldo na pala ngayon dyan. At lumalamig ang simoy ng panahon dyan. I think nasa 15
Celsius ang temperature dyan, especially sa Baguio City. Bumaba daw ang temperatura dyan at malamig. Sa Metro Manila, nasa 23 mga Celsius ilan yun? centigrade. Mga 70s. Siguro, hindi na. Siguro 70s nga siguro. Ayan. Hindi ko alam ang conversion. Anyway, today mga kasama po natin, Pastor Sammy Santos, Jesus is Lord Church. Maganda yung topic naman na love your enemies. Yan, yun natin pag-uusapan mamaya. And very short lang, pero Mamsi, bumati muna. Okay. Narinig ba ako? Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome again to iRadio. It's Tuesday here. At Wednesday na dyan. Ang bilis-bilis naman. Ayan. Ilan tulog na? Pasko Ilan na tulog naman. na lang. Pasko na naman uli. 11 months na lang. Pasko na naman. Ganun kabilis. Grabe. Ay, uuwi na kami niyan. Ay, oo. 2026. Hindi, atin talaga ako ng reunion eh. Nag-commit na ako eh. Magkakasama na February 2. naman. So, dapat uwi ako doon ng mga ganun isang taon pa, no? Pero Balak yung brother ko kasi kakasal dyan, July ba? July? June. Kung papamasayan ako, uwi ako. Oh, pamamasahin. Pag hindi ka. ako papamasayan, hindi ako uuwi. Pero sandali lang yun. Pero marami kasi rin ako asikasuhin dyan eh. Oh. Yung aking GSIS. Calling, sinong magaling sa GSIS? Ay, ano yan? Kailangan ko na lang ang ID. Ay, Then, yung andun magaling na yung records mag-assist. ko kompleto na ako. Yung ID na lang. Yung mga pasikot-sikot. Ayan. Anong tawag doon? Mga layas. Layason. Yung ID na lang and then makukuha ko na yung kaperahan. Oy, Prorated ba tawag doon? Yung for 6 years. baka may connection babayaran kayo. ako. Grabe, 6 years. Babayaran Baka may connection ako. ba sa GSIS o kaya sa ano? Hindi, madali lang naman daw Yung yun. pila-pila dyan. Yung mga ganun. Yeah, I think si Joyce Mendoza magaling yan. Oh, Magaling yan sa mga singitan. singitan. No? Oo. Kahit naman sa mga contest, galing sumingit. Kaya yan. Ano na lang, ID na lang kailangan ko. And then, ibibigay na nila ang aking pera. Yeah. Ayan, may pang-shopping na dyan. Meron ng pang Mary Grace. Ayun. Ayan, Pang shopping Pang Mary Grace. Akala ko si Mary Grace ano. Si Rejoice na lang daw. Aba, syempre. Oo, maasahan. Parang baterya Pwede yan. po ba yung GGSS? Ano yung GGSS? Kanya-kanyang ano. Gandang-ganda sa sarili. Oh. Gandang-ganda sa sarili. Oh, naku. Talaga Pwede naman. rin. Ay siya, bumati na ta. Ayun. Okay. Bumati na ta. Magandang umaga po. Siyempre, maaga kami. Kasi nga, maaga. Para maaga. Pero next week po, balik na tayo sa 7 Naku, 7 p.m. which is 11 Manila time naman yan. Next week. Kasi si Papsi po, back to Bellflower na po ako. Kaya sinabi ng bossing ko, okay, congrats. 12 certificates po ang natanggap ni Papsi. Lahat. Kompleto. Yung dalawa, grabe. 12 certificates po. Yan. Okay. Naipasa ko lahat yung aking mga exam, mga test. At thank you Lord for the past 2 weeks. Ilan ba? 2 weeks, hindi lang. 1 month and 2 weeks. Well, 6 weeks. Ayan, thank you Lord. Ayan. Okay, una sa listahan. Hindi pa nagbubukas ang iRadio, nakapila na. Yun, no? Galing. Elaine Gonzalez. Yan talagang pambuhay na mano ng 2025. Okay. Siyempre, si Mary Grace Cabisquin. Ayun. Si Joy Cartilia. Rosie Culibao. Mel Cruz. Pastor Sammy Santos. Ayan, ang ating butihing pastor mamaya. Si Attorney Lala Carmina. Attorney! Yan. Huwag makakalimutan yung meeting natin sa... Anyan din si Senate. Ann MG. Sino? Ann MG. Ann MJ. O nga pala, MJ. Si Grabe. Happy birthday kay MJ. Wala, hindi naman siya naka-ano.
Ay, it's okay. Naki-happy birthday tayo. Ayan, pinati ko na siya sa Facebook. Ayan. Ayan, Ate Berna Delphine. Ay, kaka. Yan, Maridep Gonzales. Ay, Gamos pala, sorry. Ann Brabes, Ben? Brabes. Oh, Bing Pasqua from Dubai. Hello, Inga. Moben Bjarnes. Pastora Maridip Lejano. Ayun, no? Okay, Pastor Sunny Rivera. Odette. Odetski. Odette T. Kumari kong beautiful. Jen Ayan. Nunez. Ang mga kasama natin sa Philippines yan. Pag-uwi natin next year. Rachel Joy Benitez. Glenda May. Glenda May. Franklin Ramapula. Ang Glenda mo. Kate Kylie Kelvin. Kumusta na yung anak mo? Si Pastora Flotter Cordera, Mami. Mami Blosser, good morning, good morning. Okay, Joyce Mendoza. At si Nor Baldovino. Aba, nabuhay ang Tagalangit. Manilin Agustin, hello. Okay, sino ba? Nice daw your jacket, sabi ni Joyce Mendoza. Oo. Tatlo lang kami may ganyan. Yung dalawa, wala na, nag-asawa na. Magre-retire ka naman, Chi, pagkuha mo ng pera mo. Oh, imagine nyo, no? Pupunta saan, di ba, sa debit card? Monthly. Oh, di ba, yung pension ko sa government. Ewan ko, tumaas na yata ngayon, 5,000 pesos. Dati, 3,000 lang ngayon, 5,000 pesos. Imagine for 6 years. Wala naman ako utang sa GSIS. Nakautang. Yung iba nagkakautang kahit wala kang utang. Bakit ganun? Yung kapatid ko, nagtrabaho dyan sa Pilipinas, private. Yung SSS niya, may utang siya. Wala naman siyang utang. Bakit ganun? May mga gumagamit. Ganun? Oo, may mga anomalya dyan eh. Oh. Yeah. Lalo na sa SSS. Sorry, sad to say, pero maraming ganun. Ay, naku. Yan. Kahit sa GSIS. Kailangan mabatikos yung mga... Kaya ang ginagawa nila, yung mga nagre-retire, sige na, ibawas nyo na yun para lang makapag-retire. Ganun? Oo. Unfair naman yun. Mm, Anyway, ganon. Ako wala naman akong utang. mapriso ka sana kung sino Kasi mo yung gumagawa niyan. Nung 2022 ba yun, yung uwi namin dyan di ba nakapunta rin tayo sa GSIS, sa Quezon City. Na-submit ko yung, hindi naman na-submit. Yan, nakapag-submit din ako ng papers at nung nandito na ako sa Amerika, kung ano yung kinailangan nila, sinagmit ko pa rin. Kaya lang, yung ID, hindi ako nakapagpagawa. Kasi may kailangan silang papeles noon. Na-submit ko na. So, hopefully, makakakuha na ako. Sabi ni Odetsky, ang masakit daw niyan may nakakuha na ng iba. Oo, Oy. ganun. Ganon? Sa SSS. Ang bira. I'm sure tagaloob din yun. Gumagawa niyan. Kasi pag alam nilang hindi Wala. na gumagalaw yung contribution na wala na, ibig sabihin, wala na country Either yun. or patay na yung may-ari o nasa abroad. Ganon. Nasa abroad. May anomalya nga. Dapat yan So far sa akin, wala namang gumamit. dapat yan ka-random yan. Sa ilang milyon na Yung sa sister ko may gumamit. na hindi gumagamit ng kanilang social security. Sabi niya, forget about it. Sa inyo na yan. Si Darna, di ba? Sayang yun, ano? Ay, nako. Kaya, alam mo naman sa atin ng social security pagka taga doon ka, importante. Pero pag dito sa taga-US ka, hindi mo na pinapansin. Pero laman loob din yan, ha? Sayang yun. Ako papansinin ko yun. 6 years yata akong hindi nakakuha. Okay, Pastor Kiko Gonzales. Ayan, nagpadala sa akin ng lechon. Lakas maka-England ang outfit ni Ma'am. Si England? Imported daw. Paano naging England? Ang galing mo talaga, Pastor. Iba ka. Ayan. Gusto niyo ba ng Para lechon daw na... akong si Miss Menchie. Ito para kay Rejoice. Para hindi ka na ma-high blood, ito ang kainin mo. Ayan, para... Ayan.
kahit anong gawin mong kain, hindi ka mako-cholesterol dyan. Pag masdan yung mabuti kung ano yan. Oh. Ayan, nakikita ba na niyan? Ayan. Close up natin. Ayan. Oh. Ha? Grabe, ang dami. Ano yan Ha? Ano yan? Kahit anong gawin mo, hindi ka mauumay dyan. Tinapay yan eh. Yun nga. Tinapay na lechon. Ikaw, mukhang tinapay na lechon. Ayan. Galing oh. ano? Pinadala ni Pastor Kicks. Buset. Kanina. Galing ano? Diba? Kaya lang di mo gagamitin ng Mang Tomas lechon yan. Ang gagamitin mo dyan peanut butter o kaya cheese whiz. Yun ang masarap dyan. Okay. Sarap siguro niyan. Safe yan, safe. Oo. Kaya lang, siyempre, mataas na naman ang sugar. Di ba yung mga tinapay, puro sugar yan. Kung paminsan-minsan, okay lang. Pero kung ganyan kalaking lechon na tinapay Basta na marami, kakainin mo. marami silang maghahati-hati. Ayun, yun nga lang. Okay din ang pagkakagawa niyan, ha? Sino man may idea niyan? Patok sa takila yan. Ayan. Okay. Bukas po, don't forget, Wednesday, Bible quiz tayo, ha? Kaya yung mga gustong sumali dyan, so dalawa pa lang isa pa lang pa. Pastor Meron Sammy. na Tinatawagan natin ng pansin si Pastora Ellen Gonzalez. You are hereby to report to iRadio tomorrow to join the contest ng Bible quiz. Okay, hello tayo kay Jessa Zaragoza? silent listener Ah. ng Muntinlupa City. Hello, Jessa. Ayan. Ayan, hello. Speaking of Jessa, meron tayong Glyza. At si Glyza Glyza Villarosa. Dumadyaw. Hello, Glyza. Hello, Inday. Kamusta ka na mo, Day? Nga pala yung mga ating kaibigan ng kapatiran na INC, mga Iglesia ni Cristo. At maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ayan, dun sa ating peace. Yung ang kanilang rally for peace. Oh, that's nice. Hindi naman it's about politics. It's about yung pagkakaayos ng ating pamahalaan. Ayan, that's good. Ako'y saludo dyan sa mga ganyang Yes. ang mga advokasya. Yun yung sinasabi nila na binigyan ng masamang kalugan, magrarally sila for peace. Ay, hindi para sa ano. Yun ang sinabi nila. Kasi may mga kaibigan po akong iglesia. So yun ang, alam lahat yan hanggang dito sa Amerika kung anong mangyayari dyan. Kasi nagkakaisa talaga sila. Yun. Yan. Alam mo naman, siyempre, awa ko ba? Si President BBM, hindi siya sang-ayon doon sa Saan? impeachment para kay VP Sara Duterte, no? Pero yung mga nakaupo parang mas mataas pa sila sa presidente, no? Dapat Kaya naman sa atin lahat gusto maging presidente. kampi-kampi. Sorry po. Kampi-kampi. Nasa Reality. ganun Lahat talaga. mas magaling. May freedom of speech tayo, pero syempre. hindi naman natin sila binabatikos, kundi ito'y isang opinion lamang natin. Ayan. Uy, magsasummer na pala sa Pilipinas. Naku, oo. mainit na naman dyan. Boracay ang magandang puntahan dyan. Dito matagal pa. O kaya, Mag-spring. sabi ni Mami Closet, sa ano daw, Cavite. Taga dun siya. May swimmingan dun sa Hindi, marami kanila. doon. Sa likod ng bahay nila, merong may swimmingan dun. Okay, andyan na si Pastora Ellen Gonzalez. Ayan wanted ka bukas ha. Hello, Pastora. Ikaw ang ating contestant tomorrow para sa Bible quiz. Ayan. Maganda yung ating mga quiz bukas. Pahirapan yun. Ayan. Okay. Tungkol sa Old Testament. Kaya mag-review ka na ng Old Testament bukas. Ako, tataas na naman ng kuryente. Ah? Ay, kasi siyempre, aircon sila, AC. Ganun?
Ah, Kaya maniwala't hindi, sa kwarto namin wala kaming AC. wala po kami, heater lang po meron kami. Dito lang pag tag-gabi. Pero pag tag-init, ano lang, ginagawa ko, binubuksan ko yung ceiling fan, pero mahina lang, parang nagsi-circulate lang yung umiikot-ikot lang yung hangin, tapos nakabukas yung bintana. Patulog na. Maligo ka lang bago ka matulog para presko. Yeah, bukas ang ating pa-contest meron tayong millionaires package. Yan ang ating mga premyo bukas. Millionaires package. Yung mga bahay po doon sa Uy, Palisades. Yun ang ating mamimigay. Tawagin natin Pastor. AR Santiago. Pastor Sammy, nandiyan na ba? Yeah, nandyan siya. Ready na ba si Pastor Sam? Speaking of yung kanyang topic ngayon ay tungkol sa love your enemies. Oh, that's nice. AR pwede ba yun? Santiago, hello. Pwede ba natin mahalin yung kapwa natin? Ay, yung kaaway natin? Oh, nasa ano yun? Nasa Pero, Ten Commandments. Paano yun? Kamakailan lang. Di ba meron? Kailan susundin mo yun? Oo. Mahirap Kung yun. hindi, you cannot be, sabi nga live like Christ. Totoo yan. Yun. Jamaica Pagia, Ayun hello. na. Ayun na. Wala tayong magagawa. Andiyan dyan na pala si Pastor Sammy. Pastor Sam, magandang tanghali. Morning. Hello, Kami, Pastor. gabi po. Hello po, Ma'am C, Papsi, namiss ko po kayo. Yes. Ang tagal ko natin di nakita. Parang ang tagal na. Ang bilis ng panahon. Bilis po ng panahon. For Oo po. each week ba? Akala mo matagal yun? Parang Oo ang nga po dali-dali lang, ano? O, teka, may nagkakagusto na naman dito. Ano na naman yun? Si Pastor Kiko. Ha? Pinag-iinitan talaga yung the one Ayan, and only. Pastor. Taalas ng mata ni Pastor Kiko, no? Parang nakakaganda agila sa yung balik. mata, ano? Talaga na. Ang ganda daw ng Oo. cut sa likod mo. Nakikita niya yan. Ako, hindi ko makita yan. Ang nakikita ko yan, aircon. Ayan, mine. Actually, padadala ko sa, meron tayong tagagawa niyan sa Manila. Ayan si Attorney Lala. Yan ang Attorney ating Lala. summer, Ay, oo. summer giveaways natin sa itong summer ngayon sa Manila. Bibigay tayo ng mga cups. Yung? Ayan. At sa mga pastor, mga Amerikana naman na may No, eye dyan. pang-preach, pang-preach. Oh, yeah. Pang-preach. Pa-share, Opo. Pastor, ng Kojic brand niyo po. Anong Kojic? Kojic, ano yun? Pampaputi? Ngayon ba Ano yun? po yan? Ano po yun? Pastor, ikaw naman nagko-Kojic ka ba? Ano pong Kojik? Hindi ko alam. Kojic. Hindi mo na yung Kojic yung Sabon. sabon. Yung sabon. Oh, Ay, hindi sabon po. na pampaputi ba yun? Natural po yan. Yeah. Yan ang sinasabi ko eh. Si ano? Ikaw ba naman yung 8 taon di ka lumalabas ng bahay? Ayun. Di ka puputi. Si ano, tanungin niyo sa mga skincare, si Rachel Joy. Oh. Rachel Joy, oh. Bakit? Ano ba siya yung... May mga binibenta yan yes. Diba? Dati siyang yung nagtitinda ng mga cosmetics. Dati siyang dermatologist. Oh. Pastor Kiko rin. Nagbebenta siya ng pampaputi. Model siya ng mga bleaching Opo. Pastor bleaching Kiko. cream. Ay, yung mga kulay na mga morena, yan ang biling-bili dito sa Amerika. Oo, Papasalamat mabait po. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagregalo sa akin ng damit ng t-shirt. Wow, Ayan. ang ganda Ano naman. Jesus, ano yan? Jesus, the way, the truth, Oy, and the ganda. life. Oh, Yeah. maganda yan. Wow. John Ang ganda pa ng 14:6. kulay. Ayan. Ay, thank you Lord. Tsaka binabalik ko yung papuri sa Lord, Kuya Ramon, Ate Karim, nung Monday po. That is my 8 years healthy anniversary. Wow! Nung ako po ay na-stroke. Congratulations. 2000. Yes po, salamat po sa Panginoon. Ilang taon na? 9 years na po pala. 9 Nine years. Kasi years. 2016 po, January 13. Nakalagay po yan sa notebook ko, hindi ko inaalis. Kaya 9 years na po ako na binigyan po ng Panginoon ng buhay pa at lakas. Yan. Yeah. That is good. Kaya nag-celebrate po kami ni Iska. Wow. Kumain po kami sa labas, dito sa labas ng Baka gate kumain namin. naman kayo ng lechon. No life. Dito po sa labas ng gate namin, namili po kami ng puto, saka kalamay.
Lumabas. Pag, Ayos yun, ayos yun. Kumain sa labas. Opo, dyan lang po sa labas po nga po. Oo, Pag literal napunta na po po kayo pala. dito, Literal. opo, pag napunta kayo dito, meron kami puno ng alateres. Nung napunta sila, Mami Erin dito, talagang pinutakte yung mga bunga ng alateres ng mga kapatiran niya. Aba, masarap yun. Yan. Kaya malilim po dito sa lugar po namin. That's nice. Aba, Opo. edi maraming ibon dyan sa inyong lugar. Oy, opo, dito po lalo sa likod namin. Paglabas niyo po sa likod namin, farm po yan. Meron pong mga alagaan ng manok, mga panabong. Hindi po sa amin yun. Ano? Hindi po sa amin yun. Meron pong may-ari, taga Cavite. Defensive agad eh. Hindi naman Oo. tinatanong. Kasi alagaan ng manok, mga Texas, mga panabong. Meron ka palang alarm clock dyan tuwing umaga. Ay, ito yung umaga, opo. 5 o'clock pa lang. Tumitilaok na eh. Dito subukan ng mga manok na tumilaok dito. Gagawin silang lechong manok dito. Marami ibon. Maniwala kayo, kasi may mga puno dito sa amin. Maingay sila yung mga ibon. Alam mo yan, nakakamiss yung mga tilaok ng mga May manok. mga ibon dito, marami. Dito wala kaming narinig na tilaok ng manok dito. Pero yung mga ibon, Yung mga ibon. lalo na pag pag summer, kumakanta sila. Wow, galing naman. Mm. Tsaka yung mga uwak na nangaasar dyan sa labas pagka naglilinis ako ng sasakyan. Ayan, yung mga At saka uwak marami dyan. uwak. Marami uwak. Yung mga dito. raven. Mm-mm. Hindi, crow. Yung crow. Mga po. Iba ba ang raven sa crow? Iba yung raven. The ugliest bird yun eh. Yung Yung mga itim. mga crow, mga uwaks. Ayan. Itong Yung topic mo, Martinez, alam niyo po yung ay, Martinez. nagsasalita yun. Anong tawag Opo. doon? Martinez Ano po yung yun? tawag doon. Mga... Talking bird. Oo. Meron ganun yung kapatid ko. Mm. Oo, pag Martinez. tumapat ka sa kanya, pangit! Pangit! Nasanay Opo, no. na. Noong araw po, nagtatrabaho po ako sa isang restaurant. Meron po kami noon. May nakadisplay yung amo namin na dalawang Martinez. Pagka lumalapit nga kami, good morning, good morning. Ang pangit mo, ang pangit mo. Nakakaalis ng stress. Yun ang unang nila natututunan. Mhm. Kina Pastor Kiko daw, marami din daw tilaok doon. Tilaok Ano ng po? mga marites. Sabi ko kay talaga? Pastor Kiko. Ay, talaga ito si Pastor Kiko. Kahit saan lugar may marites. Dito pa sa Oo. US meron tayo. Marami. Mas marami dito marites. Imported ang mga marites dito. Oo, mga English pa yan. Hindi, Pilipino nga naman. Hindi Pilipino lang din. Pilipino, kahit puti. Oh? Okay. Sa office namin. Oh. Talagang, lantaran yun. Hindi pa sila nauubos. Paano kaya ubusin yung mga yan? Tititigan ko pa nila. Parang pwede ba kayang ginawa ng Amerika doon sa mga Hiroshima nung araw? Binaksakan ng bomba yung... Sana kung ganong... Uy, teka, hindi ko nabati yata si Udet. Ay, Ay nga pala, shout out Ayan, po. Udet, my friend. Yun yung Udet, yung isang ibon pa, halik mo Mayna. lang. Yung Mayna rin. Yung, May na. Oo, yan, meron talaga yung kapatid hindi ba kay Mayna. tuwing yan, December, pagka nag-ano ng mga regalo? Mine na. May na. Mine. Mine na yan. Mayna. Katama nga uli si Odetsky. Wala yung ibon din sa Santa Clarita. Isang halik mo lang. Ayun. Pawi na ang aking lumba. Hello po, Kuya Ogs and Ate Odetsky. Yan. Mapagpalang gabi po sa inyo dyan. Siyempre, shout out kay Mami Irene. Ayan. Saka sa mga, siyempre, alam niyo naman, sabi ko nga sa inyo, malapit po yung loob ko sa mga senior citizen, Uy. kay nanay, kay Mamita Lala, Uy. kay Sister Maria Stella Hamorabo, Bastos Kay, tong babaeng lalaking to ha. Sabi. kay Nanay Pastora Pluser, Uy. yan. Malapit po yung puso Uy, ko mga talaga dalaga sa... pa yung mga yan. Ikaw naman. Oo nga po. Mga bagets yung mga yan. Si Mamita Lala po, magiging lola na siya, kaya Ay, Mamita oo. Lala na. Magiging lola, na siya. Lola na siya. mamita. Kaya pangit kasi pagka tinawag na Lola Lala. Kaya Mamita na lang. Mamita. Bakit? Bakit Mamita pangit? Lala. Bakit? Lola Yun Lala. din Kasi tawag dito Lola ng- Lala eh. Lola Lala. Yun din Lola ang tawag Lala. dito ng mga yung mga yung mga Meksikano, mamita. Mhm. Mamita ang tawag nila. Kaya ako po, pag nagka-apo ako, maganda rin ang pangalan ko pag tinawag ako ng apo ko. Lolo Boy. Hindi siya matanda. Ang lolong hindi tumatanda. Oo nga no. Lolo Boy. Lolo Yan. boy. Eh paano si Pastor Lalabay. Kiko?
Lolo Kicks. Lolo Kicks. Lolo Okay. Kicks. Lolo Kicks. Alright. Ayan. Si ano, yung mga bata dito hindi lola, lala. Ganon. Hindi Lala. nila mabigkas kasi ng lola. Lola, lola. Ganon, lala. Teka mo. Tama, okay na. Tama na. Pag-usapan natin yung mga kaaway, yung mga enemy. Aba, AP. Yes, opo. Yung mga Love your enemies enemy natin. daw. Oh, yeah. Correct, opo. Pwede bang mating mahalin yung enemy natin? Oho. Pwede Nasa po kasi 10 utos ng Diyos yan, ha? Yeah. Sa kautusan po ng Panginoon yan, mga Ayan. kapatid. Sa Exodus, Yeah. ay love your neighbor as yourself. Opo. Saka sa Matthew po, sinabi ng Lord yan. Love your Ibigin natin. enemies. Yeah. Yes. Pwede pa yung patawarin natin. Kasi last year po, na-share ko po yan, yung forgive your enemies. Ngayon po, love your enemy. Yan. Oh. So, back in basic po kami, dito po sa church po namin, sa JIL, ay binabalik po namin yung mga basic teaching. Kasi nga po, marami po kaming na-invite na mga kaluluwa, Yun. kailangan i-share yung mga basic teaching lang. Kaya naghihinay-hinay po kaming magturo ng medyo malalalim. Yeah, Kaya tama, ito po yung gusto kong ibahagi. Para po sa mga nakikinig na bago pa lang kumikilala sa Lord. Yeah. Masarap pong balikan yung mga basic teaching ng Lord. Amen po ba? Amen. Kumbaga, yung enemy at saka yung neighbor, magkaiba yun, di ba? Love your Oo. enemy or love your Your neighbor. neighbor. Oo. Magkaiba yun. Mhm. Kasi yung kapwa mo naman, yung kapitbahay mo, not literally kapitbahay No. lang, no? Ibig sabihin pangkalahatan po ito. Pangkalahatan. Hindi po tayo namimili ng taong mamahalin natin. Kailangan lahat, generalize po 'yun, sinabi ng Lord. Mahalin ninyo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig niyo sa inyong sarili. Oo. Kaya yung pagmamahal po natin, Kuya Ramon, talagang huli muna tayo yung sarili natin. Oo. Una si Lord, pangalawa yung Kapwa. kapwa, pangatlo lang tayo. Joy. Yan. Oh, joy. Yes, yun. Natandaan ni Kuya Ramon. Galing. Jesus, others, and yourself. And Yung you. huli. Yun. Yun. So, love your enemy, mahalin mo ang iyong kaaway. Opo. Kaaway mo yun, ha? Kailangan mamahalin mo. So, ibig sabihin, Oo, yung gagantihan niyo siya ng mabuti. pag binato ka ng bato, batuhin mo ng granada. Ganon. Ay, nako. Tepok yun. Sige, pag-usapan muna natin to paano mo mamahalin ang kaaway mo. Yes, opo. Pag-usapan po natin, mga kapatid, sa tulong po ng Banal na Espiritu sa atin, na maihiyag po natin itong salita niya ng Panginoon, napakahalaga po yung mahalin po natin ang ating kaaway. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos, na dakila, Diyos sa mapagpatawad, Diyos sa mapagmahal, kami po ay nagpapasalamat sa araw po na ito na ibinigay mo muli sa amin pong pagsishare ng salita mo, Panginoon. Buksan mo po ang aming spiritual heart and mind, Lord, para yung mga kautusan mo, Lord, yung mga aral mo na dapat ay aming masunod, Panginoon, habang kami nabubuhay. Lalo na, Lord, yung isang katuroan mo na ibigin namin ang mga nakaaway namin o yung mga umaway sa amin, Lord, para mas magkaroon kami ng kapayapaan sa buhay. Pagpalain niyo po ang kaming mga magkakapatiran dito sa iRadio. And Lord, we pray in the name of Jesus, ang pagsama sa amin ng banal mong Espiritu Santo ngayong umaga po na ito. At ako po, Lord, ay itago mo lang sa iyong likuran. Gawin mo lang akong daluyan ng iyong pagpapalat sa mga salita, Panginoon. Sa iyo po lahat, ang papuri, ang pagsambat pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. So, muli po, Kuya Ramon, sa inyo dyan, at ikarin, Kowe Laiping, Tinglay Kowe. Yeah. Mapagpalang gabi po sa inyo. At mapagpalang tanghali na po sa atin, dito po sa Pilipinas. Alright, ang aking pong ibabahagi ngayong umaga na ito, nakikita nyo po yan, mga kapatid, love your enemy. Ang ating pong pinaka-study verse ay matatagpuan po natin dito nga po sa aklat ng Mateo, chapter 5, verses 43 to 45. Alright, marahil po mga kapatid, mga minamahal kong taga-sunod ni Jesus, na kahit
tayo po ay mananampalataya ng Panginoon, siguro hindi pa rin nawawala sa atin yung may nakakasamaan po tayo ng loob, baka may umaaway pa sa atin. Kaya mahalaga po yung pag-aralan natin itong mga salita ng Panginoon na magpapalaya sa atin sa kasalanan. Ang utos ng Panginoon, patawarin natin ang ating kaaway, ibigin, pakitaan ng maganda. Another basic teaching po ng Panginoon sa atin, love your enemy. Ibigin ang kaaway. Pero ang tanong mga kapatid, ang tanong, ilan po sa atin ang totoong nakakasunod sa utos na ito ng Diyos? Kayo po ang nakakalam sa inyong sarili. Alright, babasahin po ni Ma'am C, siyempre, ang ating pong study verse dito po sa Mateo chapter 5, verses 43 to 45. Ma'am C, Okay. pakibasa nyo lang po. Sige po. Okay, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong ama na nasa langit, Langit. sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya ng mga matuwid at sa mga di matuwid. Amen. Glory to the Lord. Pwede ho ba nating alayan ng malakas na palakpak ang Panginoong Sus sa pagkakabasa ng salita niya ito? Alright, mga kapatid. In Old Testament, Ate Karin, Kuya Ramon, ang sabi po dito, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. So, yun po yung tinatawag na yung Israel government policy po, mga kapatid. Iyan po ang turo noon. Ibig sabihin, iyan po yung old teaching na tinatawag, no? Sandali lang po, may i-off lang po ako. Yan, praise the Lord. So ito po yung old teaching. Hindi na ho mahirap gawin yan eh. Yung tinuturo dyan noon sa Old Testament, kasi alam niyo po, kakaiba po yung turo noon. At ito po ay binigyang linaw na ng Panginoon. Yung sabi noon sa old teaching, kamuhian mo ang iyong kaaway, no? Ibigin mo raw yung iyong kapwa, pero kakamuhian mo ang iyong kaaway. Hindi po mahirap gawin yan, mga kapatid, sapagkat yun yung naturalesa ng tao, di po ba? Sabi, kamuhian mo ang iyong kaaway. Hindi na po kailangan ituro to. Amen? Kasi yung lumang katuruan sa Book of Moses, yung pong 5 books of law na tinatawag po sa pag-aaral, ito po ay sinasabing tinatawag na Torah or Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ang sumulat po niyan si Moises. So yun yung katuruan noon, nung panahon po niya ng Old Testament. Pero ang New Teaching ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, in New Testament, ang sabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Napakahirap, mga kapatid, sapagkat kontra ito sa kalikasan natin, di po ba? Kasi ganito yan, Kuya Ramon Kuya Ate Karim, ang natural po kasi sa atin, sa tao, kapag tayo po'y binilyawan, ano kaya yung first reaction natin? Di ba parang naantig ang ego mo, ba't binubulyawan ako ng taong ito, di ba? Ba't pinapagalitan ako nito? May kasunod pa yun, mga kapatid. Baka makapagbitiw ka pa ng hindi magandang salita. At kapag hindi ka pa nakapagpigil, mga kapatid, halimbawa, may nagmura naman sa iyo. Ano kaya ganti mo? Baka sampal. Di ba? May mga ganun At kapag tayo sinampal, ano kaya pwede pa rin ganti ng iba? Baka suntok na yun. No? At kapag tayo'y sinuntok, sigurado mga kapatid, kasunod na noon, baranggaya na. No? Demandahan na yan. No? In short, ang karaniwang ganti po ng tao sa kanyang ginawa sa kanya ng kapwa niya ay mas matindi pa. Ang gusto nga natin, daigin pa yung isa pang kasamaan, ang masama. Pero ang nais po ng Panginoong Sus ganito mga kapatid, sa bago niyang katuruan, huwag natin pairalin ang pagiging tao natin. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon, huwag na po natin sasabihin, Brother Sam, tao lang me. Yan ang laging tinuturo sa atin ni Pastor Toots. Hindi na natin pwedeng ikatwiran yung, I'm just only a human, tao lang me. Mga kapatid, kapag tayo po'y mananampalataya ng Panginoon, tandaan nyo,
hindi na ho tayo basta tao. Anak na ho tayo ng Diyos. Kaya sa halip, ang pairali natin, yung pagiging anak ng Diyos, hindi na yung pagiging tao. Alright, nangyayari yan, napupuno tayo, no? Naaantig yung ego natin, na, na, na ano tayo, tag dito, napapahiya tayo. Pero tandaan nyo, si Jesus Christ, sabi nga imitate me as I imitate Christ, sabi ni Paul. Si Jesus Christ, kung naalala nyo po yung kanya pong istorya, lalo na kung napanood po natin yung Passion of the Christ, sa Bible mismo sinasabi, si Jesus hindi siya gumante, no? Nahimik lang siya. Dinuraan siya, sinampal siya, di ba? Walang ginawa ang Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, habang lumalalim ang ating pananampalataya kay Jesus, alam niyo po, tinuturuan talaga tayo ng Panginoon na maging mahinahon, na maging mapagpigil sa sarili. Kahit minura ka na, sige, I love you, I love you. Kung minura mo ko, mamahalin kita. Di ba? Kasi yun ang gusto ng Diyos Huwag nating balikan pa ng isang masamang salita. Yung pag minuro ka, mumurahin mo rin. Mali po yun. No, bilang isang Kristiyano po bilang isang anak na ng Diyos, ang pairali natin ay yung pagiging mga anak na ng Diyos. Amen! Kailangang mahalin natin ang kaaway dahil iyon po ang utos ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, napakasarap pong magpatawad kesa magtanim ng galit. Amen po ba? Ako po, naranasan ko yun, Ate Karim, Kuya Ramon. Alam niyo na po yung buhay ko. Transparent po ako No? Talagang pagka meron akong nakakadaupang palad at nakakagaan ng loob, kinukwento ko talaga yung nangyari sa buhay ko. Napakatagal kong kinimkim yung galit ko. Doon po sa aking alam niyo na po yon. Pero salamat sa Panginoon. Yun nga, nagising ako dahil lagi akong nagpipray, Lord, inire-release ko na po itong galit kong ito, Panginoon. Patawarin po ninyo ako. Pinapatawad ko na rin siya. No? Nung magising po ako noon, ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Parang may natanggal na tanikala sa aking dibdib, mga kapatid. Amen? Kaya wag po nating pairalin yung pagkamuhi, yung galit, yung ating, kasi yung ines na pagka pinatagal natin yan, magiging puot nga yan, galit, mamumuhi ka na sa tao. At iyon ang ayaw ng Diyos, yung meron kang kinamumuhian. Now, ano ba yung pagkamuhi, mga kapatid? Ang pagkamuhi, slide 3 po tayo. Praise the Lord. Ang pagkamuhi po ay isang makapangyarihang puwersa. Nakita nyo yan, di ba? Pagka nagagalit ka sa isang tao, talagang halos lahat ng ugat mo sa litid sa liig muntik-munti ka nang puputok yan dahil sa tindi ng pagkamuhi mo sa kanya. Niloko ka, inaragabyado ka, minarites ka, etc. etc. Di ba? Ang pagiging isang tao talagang nung hindi pa ako Kristiyano, ganyan ako Nagagalit ako talaga doon sa gumawa sa akin ang di maganda. Pero ang turo ng Panginoon, wag. Anak, wag. Di ba? Amen? Hallelujah. Para daw itong malakas na bomba, yung tinatawag na atomic bomb, yung isang yung pagka ang muhi mo ay umiiral sa puso mo. Excuse me po. Hallelujah, praise the Lord. Kaibigan, makinig kayo dito sa iRadio. Alright. Yung pagkamuhi, mga kapatid, para itong atomic bomb. At ang tanging makalulupig dito sa pagkamuhi, tandaan nyo, walang iba kundi ang pag-ibig. Amen? Kaya kung ang pagkamuhi daw ay talagang matindi yan, atomic bomb yan. Alam niyo po ba yung love naman mula sa Panginoon, ito po ay tinatawag na hydrogen. No? Mas matindi yung hydrogen kaysa sa atomic. No? Kasi yung atomic, mas natatalo yan ng hydrogen. Mas malakas po yung heat energy ng napoproduce ng hydrogen bomb. Kaya yun po yung sagot doon sa pagkamuhi. Ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa pagkamuhi. At ang tanging pag-ibig lamang ang maaaring tumalo sa pagkamuhi. Amen po ba? Slide number 4, ano pong sabi? Ang tanging puwersang makalulupig sa pagkamuhi, walang iba, kundi ang pag-ibig. Amen? Kaya pairalin po natin yung pag-ibig, mga kapatid. Praise the Lord. So, sabi nga ng isang quote sa isang makata na nabasa ko, Ate Karin, Kuya Ramon, ito po siya. Ang sabi po dyan, one word frees us of all the weight and pain of life. That word is Love. Love.
Everybody say love. Yan, love, pag-ibig. Hinahanap-hanap kita, di ba? Ang ganun eh. Susuuin ko ang bundok, matagpuan ka lang. Susungkitin ko ang mga bituin. Yun ang pag-ibig, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. So, one word frees us of all the weight and pain of life. That word is love. Isang salita ang nagpapalaya sa atin mula sa lahat ng bigat at sakit ng buhay, at ang salitang iyon walang iba kundi ang pag-ibig. Mga kapatid, dito na po tayo sa points. Madali lang po itong aking si-share. Ano ang mga bagay na dapat gawin natin bilang mga lingkod ng Panginoon? Bilang kumikilala na sa Diyos na sinasabi mong, Kuya Sam, followers na po ako ni Lord. Kuya Sam, Kristiyano na po ako. Ano ang gagawin natin pagka meron tayong mga nakakaaway? Number 1, ayan po, ipanalangin siya. Ipanalangin po natin yung mga umaaway sa atin, mga kapatid. Alam niyo po, ang una at napakahalagang hakbang patungo sa pagmamahal sa kaaway ay ang ipanalangin ang nakaaway natin sa Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon in Matthew 7:5-44, yung binasa po kanina ni Ate Karim, anong sabi po roon? Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at, ano nakalagay, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Amen! Malinaw po, nakautusan ng Panginoon. Panalangin natin, ibigin natin, sabi ng Lord. Lalo na yung mga nanghusga sa atin, yung mga nanlalait sa atin. Nararanasan po natin yan, mga kapatid. Ako po, sabi ko nga sa inyo, danas na danas ko yan. Pero I thank the Lord. Napag-aralan ko na sa sarili ko, ipapanalangin na lang kita, hindi na kita papatulan. No? Amen? Bagkus, babatiin kita, gagantihan kita ng maganda. Hindi kita ipapanalangin na ikaw ay mapahamak. Kasi ayaw din ng Diyos yun. Yung may nakakaaway tayo pagkatapos sasabihin mo, mabagsak ang kasana ng poste ng Meralco. No, mapako ka sana at matetano ka. Yan. Nung araw, ganyan ang prayers ko, mga kapatid. Nung may umaaway sa akin, Ate Karim, Kuya Ramon, share ko lang sa inyo. Nung time na ako po ay walang trabaho at ako po ay namamasada lang ng tricycle. For almost 2 years po, namamasada po ako ng tricycle noon. No? Sumasidline po ako. Mahirap lang pong buhay namin noon meron po akong isang kamag-anak. Yung kamag-anak ko po na yun talagang ginawan po ako ng usap, no? Pagkatapos talagang pinabarangay pa nga ako Sabi ko, anong dahilan? Anong kaso? Napatunayan naman doon sa barangay hall na wala naman akong ginawang masama, no? Sinisiraan lang po ako ng kamag-anak kong ito, namamasada din siya. Medyo matanda ako sa kanya ng 5 taon, pero matanda yung dugo niya sa akin kasi parang tsuhin ko na siya. Hindi siya iba sa akin So nagtataka ako, bakit ginawan ako ng usap nitong kamag-anak kong ito? Anong rason? Anong dahilan? Baka naiinggit daw kasi pogi daw si Kuya Sam. Joke lang po yun. Alam niyo po, sa inis ko, paglabas namin sa barangay hall, sabi ko sa prayers ko, yumuko ako noon Kuya Ramon, naalala ko yun, di pa ako Kristiyano nito Sabi ko lang sa Lord, Panginoon, mabangga sana itong kamag-anak kong ito. Alam niyo po ba, mga kapatid? Bay, nabangga ka! Alas 3 na nga po, nabalitaan ko. Sabi sa akin isang kasama ko sa tricycle driver, parin boy, yung pinsan mo, yan, nakabangga ng tama raw ek-ek. Anong tama raw ek-ek? Tama raw FX, nabangga niya. Pinagmumulta ngayon ng 2,000. Dito kong tuwa ko. Pero kalauna, naisip ko, di pala dapat ganoon. Akala ko, dininig ng Diyos ang panalangin ko. Hindi. Si Satanas ang gumawa ng mga kapatid. Kaya wag po nating ipapanalangin yung mga umaaway sa atin, yung umaaragabyado sa atin, yung mga nangaapi sa atin, wag po natin silang ipapanalangin na sila'y mapahamak. Bagkus, ang turo ng Panginoon, ipag-pray natin sila na sila'y pagpalain pa ng Panginoon. Amen! Hallelujah! Sapagkat pag pinagpe-pray po natin palagi, yung enemy natin, tandaan nyo, something mysterious happens inside us. Parang binubuhusan natin ng malamig na tubig ang nagiinit na damdamin nung umaway sa atin. Kaya kapag araw-araw ay pinapanalangin natin ang kabutihan ng ating kaaway isang araw, yun po yung naranasan ko, matutuklasan mo na ang galit mo sa kanya wala na. Wala na yun, nag-disappear na. No? Sa biyaya ng Diyos.
Sa halip na umusal tayo ng panalangin ng kapahamakan ng ating kaaway, halimbawa, malasin ka sana, malugi ka sana sa negosyo mo. Wag po yun mga kapatid, mali po yun. Mali. Bagkus, ang idasal natin, pagpalain ka nawa ng Panginoon. Amen? Let us give our blessing to our enemies. Praise the Lord. At kapag ipinapanalangin natin ang ating kaaway, naiiwasan natin na ipamalita pa sa iba ang nagawa niyang kasalanan sa atin. Actually, mga kapatid, ganito po yan. Makinig po kayo. Lalo na yung mayroong pang mga kaaway dito, yung mga kapitbahay niyo dyan, na inaaway kayo, chinichismis kayo. Actually, kapag kinukwento natin ito sa iba, yung nagawang kasalanan sa atin ng ating kapwa, pinahihirapan lang natin ang ating sarili. Kapag kinukwento pa natin at paulit-ulit lang na sinasabi mo sa kapitbahay mo, sa pinsan mo, sa iba mong kaibigan, ikaw lang nahihirapan eh. Kasi bakit? Babalik lang at babalik yung galit mo sa kanya. Ma-high blood ka lang. Nako, baka tumaas pa yung BP mo tapos masugod ka pa sa ospital. Amen? Di ba? Nasisira lang yung araw mo pag gaganon. Kaya kung sa po ay umaway, inaway ka, pag-pray mo. Pag-pray mo lang. Tawagan mo si brother. Tawagin mo si pastor. Pastor, tulungan niyo mga po kung ipag-pray yung umaway sa akin na ito, yung nang aragabyado sa akin na ito. Tulungan niyo po kung ipanalangin po yung taong ito na haplusin ang puso niya. Amen? Ikaw lang ang nahihirapan, no? Kapag ikaw ay nahihirapan, nasisira lang yung araw mo. Samantalang kung sa Diyos natin, ipapahayag yung ating damdamin, yung nadarama natin doon sa taong umaway sa atin, di ba kapag pinagpe-pray natin ang taong iyon, nakadarama po tayo ng kapayapaan. Amen? Kaya masarap po yung nagpapatawad. Masarap po yung walang kaaway. Amen? Sino po rito yung wala ng kaaway? Yes, alam na ng Lord yan. Amen? Masarap po sapagkat lumalaya tayo sa sama ng loob. Lumalaya tayo sa galit. At kapag ang galit nga po ay nanatili, tandaan nyo yun, magiging sakit yun. Kalaunan, ako, gagastos ka pa. Bakit? Wala na kung ano nang sakit ang dumapo sa katawan mo. Bakit? Kasi lagi kang stress. Lagi kang inis. Diba? Amen. Slide 8 na po tayo. Anong sabi rito? Life is all about forgiveness. Nakita niyo yan, di ba? Gaganda ng picture dyan. Life is all about forgiveness. Yan ang buhay. Kailangan talaga nagpapatawad tayo habang tayo nabubuhay. Alam niyo mga kapatid, nung panahon po na yung nanay ko po ay yung nanay ko po kasi is purong kapangpangan. Matapang po yung nanay ko. Share ko lang sa inyo. Wala kayo sa nanay ko. Joke lang. Yung nanay ko po, talagang butangera. Naalala ko yun, high school ako. Kapag chinichismis siya, sinusugod niya yun. No? Ganun ang nanay ko eh. Kapag may umaaragabyado sa mga anak niya sa amin, nako, susugurin ng nanay ko yun. Dumating po sa punto yung nanay ko, lahi po namin, diabetes, high blood, yan, lola ko namatay dahil sa diabetes, lolo ko namatay dahil sa diabetes, yung nanay ko namatay dahil sa komplikasyon sa puso kasi mataas ang presyon, diabetes, yung tatay ko namatay din na stroke dahil mataas ang presyon at blood sugar. Tapos ngayon kami, Ate Karim, Kuya Ramon, 10 kami magkakapatid. Sabi nga namamana ba talaga yung sakit? No? Parang iniisip ko tuloy, yung kung ang sakit ay namamana, siguro, ay baka yung magulang natin gumagawa o yung sakit. Dear anak, pinamamana ko sa iyo yung sakit kong diabetes sa iyo. Di ba? Parang hindi naman yata yun na talagang nasa lifestyle lang talaga natin. No? 10 kami magkakapatid. 6 po ang, hindi po, 7 yung diabetic po hanggang ngayon. Talagang yung iba kong kapatid nag-i-insulin. Ako naman po na-stroke. Yung isa pong kapatid na nagtrabaho sa ibang bansa, na-stroke din, nagkaroon ng aneurysm, namatay, no? So, ang sakit po talaga, iyan po ay sa lifestyle natin, no? Although yung pag-aaral po pag-aaral ng medisina, sabi, ito ay genetically, ganon. Hereditary po ba ang tawag doon? Di ba? Hindi po ako nagkakamali. Talagang bilang isang Kristiyano, kapag mayroon tayong nalalaman natin, ay yung nanay ko ganito, kinamatay dahil sa
mataas ang blood sugar, yung tatay ko namatay dahil mataas ang blood pressure. Alam niyo po gagawin natin everyday, mga kapatid, bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang mga mananampalataya ng Diyos, lagi po nating i-rebuke, lagi po nating tatalian yung sumpa ng sakit na yan. Kaya ako po everyday sa aking buhay, lagi ko pong sinasama sa prayers ko, Lord, kinakadena ko sa pangalan mo, Panginoon, yung taglay naming mga sakit na ito mula pa sa aming mga magulang. And susunod po na generation sa amin, Lord, winawasak na po namin ito. At yung mga anak po namin, magiging apo namin, ay walang magiging sakit na ganito katulad namin. Amen? Lagi ko pong pinagpepare yun, mga kapatid, bilang isang mananampalataya ng Lord. At syempre, kailangan din naman nating umiwas sa mga pagkaing hindi maganda sa ating katawan. Amen po ba? Kaya ako po, isang linggo po ako, kumakain ako ng kamote, kaya lagi ko pong kadaupang palad, si Ino, tsaka si Vice Doro. Joke lang yan. Alright, so life is all about forgiveness, mga kapatid. Amen. So, kaya sa pamamagitan po ng ating pananalangin sa ating kaaway, di ba lumuluwag yung ating paghinga? Kasi pag may kaaway tayo, ang sikip huminga, ang hirap huminga, di po ba? Kaya marami pong namatay sa galit, nakipag-away, inatake sa puso, di ba? Natulog punong-puno ng sama ng loob, hindi na nagising. Yun ang masaklap. No? Dinala sa ospital, ang cause of death niya, heart attack. Kasi nagalit. Nagtanim ng sama ng loob. Ano ang sabi po ni mga ngaral? Ayan po. Ate Karim, pakibasa niyo po. Sabi ni Ecclesiastes 7 verse 9. Sige po. Wala po kayong sounds? Yan, sige po. Alright, sige po. Sige, tuloy ko na lang po. Mamaya po yung inyong pagbasa, Ate Karin. Ang sabi po rito ni mga ngaral, pag sinabing mga ngaral po, siya po ay sino po, mga kapatid? Si Solomon. No? Sabi po ni Solomon, ang sumulat po ng mga ngaral, sabi niya dito, pag-aralan mong magpigil sa sarili. Nakita niyo po yon. Sabi, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Kaya kung ikaw ay mapagtanim pa ng galit, anong sabi ng Lord? Anong sabi ni Solomon? Mangmang ka, kapatid. No? Bopol. Kasi kapag nagtatanim ka ng galit, no? Ikaw lang ang mahihirapan. So, mangmang lang po yun. Kaya ang sabi, pag-aralan nating mag-control sa ating sarili, sa ating emosyon. Laging ganon. Minsan may pagkakataon yung parang sa bugso ng damdamin mo. Yan. Inhale ka lang, no? Inhale, exhale lang, mga kapatid. Alam niyo po, isa sa natutunan ko ting umaga, Ate Karim, Kuya Ramon, pagigising ako, exercise po ng ating puso, ng ating lungs, walang iba kundi yung inhale, exhale. Yan. Subukan niyo po, mga kapatid, yung nanonood dito. Inhale, Inhale. exhale. Exhale. Di po ba? Ang sarap-sarap nun. Inhale, exhale. Now, ito gawin mo, Ma'am C, Papsi. Oh, yeah. Para mas lalo nating mabigyan ng papuri ang Panginoon. Ang babanggitin po natin, pag nag-inhale tayo, yeah. Pagbuga natin, we. Di ba? Yeah. We. O, di ba? Nabagkas natin ang pangalan ng Panginoong Yahweh. Yeah. We. O, di ba? Kasi sa kanya galing yung hangin na binibrit natin. Kaya nabibigyan natin ng parangal ng Panginoon. Binuin mo, mag-exhale, inhale ka pa lang. Binabanggit mo na yung pangalan ni Yahweh. Yeah. We. Yan, di ba? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Alright, dito na tayo sa 3 points. Number 2 na po tayo. Ang number 2 natin, slide 10. Ayan. Ano ang gagawin natin? Ayan, praise the Lord. Ano ang dapat gawin ng mga anak ng Diyos sa kaaway? Number 2, gawan siya ng mabuti. Kanina, ipanalangin natin siya. Pangalawa, gawan siya ng mabuti. Amen. Gagawa natin ng maganda yung umaaway sa atin. Hindi tayo gagawa ng masama sa kanya. Amen. Kabutihan ang ibalik natin sa ating kaaway. Gagawin natin ito at susundin natin yung sinasabi ng Lord. Sa verse 11, ito po, pakibasa niyo po, Ma'am C. Yung Okay. Luke 6, ito, Luke 6:27. Sige po, Ma'am C. Okay, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin
Mahalin niyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang napupuot sa inyo. Amen. Nakita nyo, malinaw na sinasabi ng Panginoong Sus. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ng mabuti ang napupuot sa inyo. Kaya parang hirap, biruin nyo mga kapatid, parang hirap eh. Biruin mo yung umaway sa iyo, gagawan mo pa ng mabuti, yung kinamumuhian mo, yun ang utos eh. Kaya ang utos hindi pwedeng baliin. Wala tayong pwedeng, ay Lord, ang hirap yata ng ganon. Lord, sariwa pa yung sugat eh. Baka saka na lang, Panginoon. O, paano kung di ka na magising? Di ba? Yung baka-baka, saka na lang, next time na lang. Kasi, through your prayer talaga, mga kapatid, doon sa taong nagagalit sa iyo, at ipapanalangin mo siya at gagawan mo siya ng mabuti, gumagawa ka ng hakbang patungo sa paggawa ng kabutihan sa iyong kaaway, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya napakabisa po talaga pag ipinapanalangin. Ang pag-ibig ay hindi lamang po emosyon, mga kapatid. It is much more than an emotion. Kaya ang sabi pa sa isang quote, sabi pa rito sa isang quote na nabasa ko, in slide 12 na po tayo, sabi po dyan, life is choosing to do what it is right even when we don't feel like it. Nakita niyo po yon. Ang pag-ibig daw po ay ang pagpili na gawin ang tama kahit hindi natin ito gusto, no? Kaya kailangan talagang gawin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng kumontra. Kasi yan ang gusto ng Diyos eh. Kaya marami po akong na-encounter, Ate Karim, Kuya Ramon, nung hindi pa ako Kristiyano, may mga kapitbahay kami, nagtanim ng sama ng loob sa kapitbahay, hanggang sa nagkasakit, hanggang bibitiwan, hanggang malalagutan na ng hininga sasabihin, kahit magpantay na yung pako, hindi kita mapapatawad, sinusumpa kita. Yun. Kaya nung namatay siya, nasaan nakalid siya ngayon? Di ba? Kasi punong-puno ng galit yung puso niya. Hindi siya marunong magpatawad. Ang pag-ibig ay ang pagpili na gawin ng tama kahit hindi natin ito gusto. Ano pa ba, mga kapatid? Ang mga kabutihan nating dapat gawin sa ating mga kaaway. Pangatlo na po to, slide 13. Patawarin siya. Ito po yung pinakamahalaga din. Patawarin. Letter A, magpatawad. Sabi po ni Maclang, isa rin pong manunulat, isang Kristiyano, forgiveness is an act of the will and heart. No? Forgiveness is an act of the will and heart. Ang pagpapatawad ay dikta ng kalooban sa puso. No? Sa Christian forgiveness, mga kapatid, laging naroon yung paglimot. Kaya hindi pwedeng ikatwiran natin, mga kapatid, it is easy to forgive, but hard to forget. Mali po yun. When we forgive, we must forget. Kaya kapag nagpapatawad tayo, meron tayong makukuhang kapatawaran sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Kasi kapag hindi ka nagpatawad, sabi ng Panginoon, kung hindi mo patatawarin ang iyong kapwa, hindi ka rin patatawarin ng aking Diyos Ama sa langit. Malinaw po yun na sinabi rin ng Panginoon. So, kailangan nating magpatawad. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Ang Diyos, pag nagpatawad sa atin, ano pong ginagawa niya? Binubura niya na lang lahat. Kinakalimutan niya lahat ng ating pagkakamali. Nililimot na niya yon, yung nakaraan natin. Amen? Ano sabi po sa Jeremiah 31 verse 34? Ma'am C, pakibasa po ulit, Ma'am C. Yan, Jeremiah 31:34. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Amen. Ang Panginoon, kapag nakita niya yung puso natin, mga kapatid, na taos, na tayo ay lubos na nagsisisi at humingi ng pagpapatawad sa Panginoon, kakalimutan niya na. Patatawarin tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, gagawin tayong katulad ng bulak o yelo, kasing puti noon. No? So pag nagpapatawad tayo, mga kapatid, ano kaya magiging kasunod noon? Hindi pwedeng nagpatawad ka pagkatapos wala ka nang gagawin. Alam niyo po ang sinasabi sa Bible? Pag nagpatawad ka, ito ang kasunod. Letter B, lapitan natin. Hindi yung napatawad mo na yung kapatiran mo. Nakita ko sa church, pagkatapos lalayuan mo siya, iiwasan mo siya. Ang turo ng Panginoon, pag nagpatawad, lapitan natin. No? Lapitan natin, batiin natin, huwag nating iiwasan. Yun ang tunay na pagpapatawad, mga kapatid. Hindi lang natin pinapatawad ang ating kaaway. Gumagawa pa tayo ng hakbang patungo
upang sila'y mapalapit sa atin. Kaya sa tunay na pagpapatawad, Mamsi, Papsi, mga kapatid kong nakikinig, hindi pwedeng pinatawad na kita, pero ayoko nang makita pagmumukha mo. Di ba? Madalas ko pong nababanggit ito. Hindi po yun yung real forgiveness. Ano po yung real forgiveness? Ang real forgiveness po ito, mga kapatid. Real forgiveness demands restoration of relationship. Nakita niyo po yan. Yung pusong dating hiwalay, pinagbuo, nag-usap, restoring relationships, mga kapatid. Ang tunay na pagpapatawad ay nangangailangan ng panunumbalik ng relasyon. Kapag tayo pinatawad ng Diyos, binabalik niya tayo sa dati nating magandang kaugnayan sa Panginoon. Kasunod ng pagpapatawad ay pakikipagkasundo. Isang mahalagang ilustrasyon, magandang ilustrasyon, di po ba? Alam po natin yung the parable of the prodigal son. Nung patawarin ng Panginoon, ng Ama, yung kanyang anak na nagkasala sa kanya, di ba anong ginawa ng tatay niya? Pinasuotan niya ito ng singsing, binihisa ng bagong damit at pinaghanda pa. So ibinalik niya ang alibughang anak sa dati nitong magandang kalagayan bilang tanda ng tunay na pagpapatawad. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Amen? So isa pang maganda na dapat natin gawin pag nagpatawad na tayo. Last na po ito. Ano po ang sabi rito? Praise the Lord. Kapag nagpatawad na, letter C, magtiwalang muli. Kuya Sam, parang ang hirap yata niyan. Di yan ang sabi ng Bible eh. Di ba? Ibalik natin ang pagtitiwala natin. Pagkatapos ng pagpapatawad at pakikipagkasundo, kailangang sumunod, mga kapatid, ang pagtitiwala. Ito po, ang kailangan po natin pag-aralan. Kailangan po talagang hingin natin yung knowledge natin sa Panginoon. Kasi ito ang pinakamahirap gawin, Mamsi, Papsi. Biruin nyo yung nanloko sa iyo, pagkatapos magtitiwala kang ulit sa Kanya. Kapag ang isang tao ay nagkasala sa atin, kahit pinatawad na natin, di po ba mga kapatid, madalas pa rin nangingibabaw sa atin yung paghihinala o baka nag-aalinlangan ka pa. Kaya hindi po natin ito kayang gawin ng saganang atin lamang. Kailangan talaga natin ng tulong ng Diyos at hingin natin yung knowledge, yung wisdom, no? Mararamdaman naman natin yun eh. Kung talagang yung tao na yon na ibinalik mo na yung pagtitiwala mo pagkatapos niloloko ka ulit, di ba? Use your kamote, common sense, mga kapatid. Tulad ng sinasabi natin kanina, nagsisimula talaga ang proseso sa pananalangin natin sa Panginoon. Sa Diyos, tandaan po natin, walang mahirap at walang imposible. Ang pagtitiwala daw po, mga kapatid, ay, praise the Lord, ang pagtitiwala po ay isang mahalagang sangkap ng pag-ibig. Kasama po yan, kumbaga sa luluto ka ng, matulad po kahapon, Kuya Ramon at Tika rin, ang niluto po ni Iska, sinigang na tilapia sa bayabas. Yan. Ay, sarap. Alam nyo, ba't ka ako ang tabang? Kulang sa sangkap. Kulang siya sa patis, kulang siya sa konting asukal. Kasi ako pagka nagigisa po ako, nagsisigang ako ng isda sa bayabas, nilalagyan ko po yan ng asukal. Konti lang naman para may konting tamis, may sinigang na sili, may patis, may paminta, yan. Para kumpleto. Ganon din po sa atin bilang isang tao na kailangan talaga natin sa pag-ibig, isa po sa sangkap, yung pagtitiwala. Amen po ba? Amen. Glory to the Lord. Matatapos na po tayo. Nang ibig sabihin ng Panginoong Sus, kailangang ibigin natin ang ating kaaway. Para na rin niyang sinabing, pagtiwalaan natin ang ating kaaway. Yun po yun na ibig sabihin. Magtitiwalang muli, sapagkat ang pagtitiwala ay isa sa sangkap ng pag-ibig. Ang isang kaaway na iyong kinamumuhian at pinaghihigantihan ay mananatiling kaaway mo ito. Ngunit ang isang kaaway daw na iyong pagtitiwalaan ay maaaring maging isang kaibigan. May kasabihan po, mga kapatid, Kuya Ramon, Ate Karim. Ang dating kaibigan ay posible mong maging pinakamahigpit na kaaway. Totoo po yan. Pwede rin nating sabihin ang dating kaaway ay posibleng maging pinakamatalik na kaibigan. Tama po ba? Purihin natin ang Lord. Conclusion na po tayo. Pwede mo niyang sabihin kung may katabi kayo dyan, nasa conclusion na si Kaambo. Yeah. Praise the Lord. Alright. Nung wala tayong tamang relasyon sa Diyos, ako po, noon,
Basta kaaway, kaaway. No? Ganun po ako nung araw. Mahirap patawarin yung umaragabyado sa iyo, yung nanlait sa iyo, lalo na yung umapak-apak sa pagkatao mo, di ba? Ngunit, napakabuti ng Diyos. Ngayon, kinilala na natin siya, malapit na tayo sa Diyos, natututunan natin yung mga aral niya sa Bible, mga kapatid, na kailangan nating gawin. At kapag ginagawa natin ito, yung sabi ng Lord, alam nyo, kung tayo lang talaga, mahirapan tayo. Kailangan talaga natin ang tulong ng Panginoon. Kailangan natin laging nagpipray. Lagi po nating tatandaan ang sinabi dito po sa John 1:12. No? Alam na po natin ito. Alright? Sa John 1:12, ang sabi po dyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya kung tayo po ay kumikilala na sa Diyos, ay pairalin po natin talaga yung pagiging anak ng Diyos. Hindi na yung laging tao, kasi yung tao, galit na galit ako sa iyo. Humanda ka. No, may araw ka rin sa akin. Ganyan ang tao di ba? Pero kapag anak na tayo ng Diyos, nandoon na pairalin natin yung ating pagmamahal sa Panginoon, yung control ng ating sarili. Mga kapatid, tayo po yung mga anak ng Diyos sa dapat sundin natin ang utos at aral ng Lord. Pairalin natin sa ating sarili na tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya hindi na mahirap sa atin yung magpatawad, yung umibig, yung lumapit, yung magtiwala, at yung magmahal sa kaaway. Kung ang lahat daw po ng tao ay matututong magpatawad, lumapit at magtiwala sa kaaway, mawawala na ang away-away. Mawawala na yung mga kaguluhan. Kaya lang talaga maraming tao ma-pride pa rin. Amen? Kaya isa po sa natutunan ko, mga kapatid, tanggalin na yung pride na yan. Kasi yung pride na yan, ginagamit lang yan sa pagpipirito ng fried chicken. No? At kung sinasabi mong mahal mo si Lord, pero may galit ka pa rin sa puso at hindi ka nga nagpapatawad. Mga kapatid, anong sabi ni John? Ito, masaklap, sabi ni John, Ayan, sabi sa John 4:20, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid. Hindi lang literal na kapatid Siyempre yung kapwa mo, kapitbahay mo. Anong sabi? Sinasabi mong, I love you Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pero may kaaway ka pa. No? Anong sabi ni John? Ikaw ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya kapag sinasabi nating mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, mamahalin natin ang ating kaaway, patatawarin natin sila, gagantihan natin sila ng mabuti. Amen? Praise the Lord mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos. Tayo po ngayon ay gumaganap na sa kautusan ng Panginoon na ito. Balik-balikan po natin yung mga basic teaching ng Lord. Kasi baka nangyayari, nalilimutan na po natin. Simpleng kautusan, love your enemy, forgive your enemy, pray for them, di ba? Amen? So ano pong title natin? Ibigin mo ang iyong kaaway. Now, ito ngayon yung aking To God be the glory. Yan tingnan nyo To God be the glory. Si Iska, tsaka si Ambo, si Kuya Rapon, at si Ate Karim, di ba? Parang love team yan, Mukhang Parang mga love love team, team, Opo, talagang nagmamahalan, di ba? Kaya si Iska, sabi ko sa kanya, mamaya, magdidi tayo dyan sa labas ng Alateres. Yeah. Joke lang. So, yun lamang po ang maibabahagi ko, Kuya Ramon, Ate Karim, sa lahat po ng mga kapatid kong nakinig at nagsaga ng ilang oras dito sa iRadio. Purihin po natin ang Panginoon, and to God be the glory. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mahalin mo ang iyong kaaway. Yes, amen. Yung isa, love your neighbor as yourself, or mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Ito namang topic mo ay mahalin mo ang iyong kaaway. Kaaway, yes. Isa yan sa commandments ng Diyos. Yung Diyos, Love yes, your opo. enemy. Di ba pareho na rin yun ng kapwa mo yun? Opo, pareho din yun. Yung Pareho kapwa din mong siya. maaway sa iyo, opo. Kaso nga, paano mo mamahalin yung kapwa mo? Hindi ka naman niya mahal. Yun nga Pero Yeah. ang gusto ng Diyos, kahit hindi ka niya nga mahal, basta ipakita mo yung ikaw ay nagmamahal sa Kanya. Kasi siya na yung magdadala noon Kuya Ramon, Ate Karim. Basta maipakita mo lang at masunod mo yung sinasabi ng Lord. Now, nasa sa tao na po yun. Doon sa nakaaway mo,
kung siya po ba itatanggap ng pagbabati ninyong dalawa, kung hindi, eh si Lord na yung bahala sa kanya. Ang mahalaga na umpisahan natin. Amen? Amen. Amen Para po. kang nagtanim, bahala si Yes Lord. po. Siya Yes, na opo. Oh. Oh, yung sinabi Didilig. po ni sinabi po ni Nanay Closer nung isang araw, Yeah. no. Ang Diyos ang magdidilig. Ang Diyos ang magpapalago. Love the unlovable. Ayan, Love the unlovable. Eto si Yan. attorney, may tanong sa Oh, si inyo. attorney, patay Si ka. mga attorney na mamita. Patay Okay. tayo. Sige Pag po. yan ang nagtatanong talagang nakakapanginig ng ano. Oo ng balahibo. Nanginginig niya tong kanang kamay ko tsaka tong kaliwa ko Baka mabuhay tong dugo ng kaliwa ko Oh. Bago natin sagutin yung, sabihin yung question, Sige sabi po. ni Odetsky, talaga bang Iska ang name na misis mo, Pastor? Parang Hindi po supermodel naman, gaya ng Petra. Opo. Ah, Opo. diba? Hindi po bansag ko lang yung kasi nga ako ang bansag sa akin ang ano ko, Kaambo. Ano ba Ipinangalanan talagang ko siyang pangalan niya? Iska. Ang tunay na pangalan po ni Iska is Aini. Sa Oh, yeah, Taiwan Aini. language po, Aini. Muaini po sa sa 'di ba sa language sa Muaini. Taiwan yata 'yon, I love Chinese. you. Sa wo Chinese. Aini. Oh, wo Opo, yung Aini. Wu Aini. Kaya ang pangalan niya po talaga Aini. 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 Yan. Aini. Ay. Aini, opo. Ito Kaya na, pag ito na. tinasabi- Sabihin love you. I love you, opo. Hindi, love you lang kapag I love you. Aini. Ayun, Yan, love you lang yun. Oh, Yun. pag Kaya sabi tawagang yung wo, yung sabihin, ay. ni is you. Ayun, amen. Oh, pag Kaya, wo Opo. I ni, so wo Wo, I ni. I love you. I is Ayun. love. Ayun. So, Ang ni tawagan is po you. namin. Ang tawagan po namin is loves. Loves. Ay. LU. Pagka magkabate, pag magkaaway, iska. Pag magkaaway, pwede rin. Iska. Iska. I don't wanna see you anymore. Joke lang. Ito yung tanong ni Sige po. attorney. Curious, Pastor Sammy, curious lang po. Did Jesus forgive Judas who betrayed him? How about the Roman soldiers who crucified Jesus? Di ba finorgive niya nung forgive them? Yes. Opo, pinatawad ng Diyos yan. Lahat Pero yan. I'm Even not si sure with Judas. Judas. Kasama Si na rin Judas po kasi, mga kapatid, ayon po sa Bible Bible po tayo. Mhm. Si Judas po, nung ginawa niyang ipinagkanulo si Lord, si Jesus, how many pilak po yon? How many silver coins? 30 pieces. 30 pieces. Nakonsensya po si Judas. Isinauli. Ibinalik niya po yon sa mga pariseyo. Kaya so hindi tinanggap. Opo, kaya lang hindi tinanggap sapagkat iyon daw po ay bayad na sa Blood ibig money. sabihin? Blood money. No, kaya hindi po yung tinanggap ulit ng mga parises Iinon lang po nila yung pinambili ng lote. Para no, sa mga ng lote po, libingan ng mga ng mga foreigner sa Israel. Opo, yun. So, ang nangyari noon, dahil nakonsensya po si Judas, humingi po siya ng kapatawaran. Nagsisi po siya, sabi sa Bible Kaya lang ang hindi magandang ginawa niya, pag binasa natin ang Bible, ang kasunod na ginawa ni Judas, nagbigti po siya. Yun. Yun ang, yes, opo, yun po yung hindi maganda sa Panginoon. Pero sabi nga sa akin ng isang kabataan, Kuya Sam, si Judas po pala nasa impyerno na. Ay, hindi ko alam. Hindi natin alam. Malay naman natin, no? Hindi natin masasabi, Kuya Ramon, Ate Karin, Mamita Lala, baka nung nagbigti si Judas, sa huling hininga niya ay nabanggit niya yung pangalan ng Panginoon. Who knows, di po ba? Kasi ang Diyos mapagpatawad. Hanggang sa dulo ng hininga ng tao, kapag siya po'y nagsisi, tandaan niyo po, maririnig ng Lord yun. At pag nakita ng Panginoon ang puso niya na nagpatawad, patatawarin niya yun. Kaya tayo po'y naniniwala, si Judas po, nung nagsisi siya, pinatawad po siya ng Panginoon. Even lahat ng mga Roman empires na nagpako sa Panginoon, lahat ng mga Israelites na nanghamak sa Kanya, pinatawad ng Diyos yun. Pinatawad niya po yun. Kung sila po'y nagsisilalo, baka kasama nila si Lord sa taas. Kaso, Amen po ba? ang problema baka nagsisi siya tapos nagbigti, nagpakamatay. Ayun. Wala rin. Oo nga po Wala din nga po. Oo. Wala rin. Sabi niya, Baliwala Lord, din I'm po. sorry. Tapos nagbigti na siya. Nagbigti. Oo. Tapos Yun nga wala po rin. Useless din dahil kinitil mo yung buhay mo Kaya nga kung sakali lang siguro na sa dulo na ng hininga niya Lord, sorry na, hindi ko na humingi na talaga ako ng kapatawaran. Malay natin, di po ba? Kaya sabi ko sa kabataan, para malaman mo kung si Jesus ay nasa langit, pag kinuha ka ng Lord, tanong mo siya. Kasi lahat ng mga nakalagay na pangalan, karakter sa Bible,
na mananampalataya ng Panginoon, makikita natin yan pagdating natin sa langit. Amen? At pag napunta tayo sa langit, nako, doon, hahanapin ko agad si Abraham, si Moises. Oh, Makikita natin yun. Moses, ano? Lahat. Speaking Moses, of Abraham. mga ganyan, Pastor, marami akong nababasa, Mhm. mga bata, hindi Opo. naman batang-bata, Yes po. nananaginip sila. Opo. At yun ang mga nakikita nila si Abraham. Yes po. Sikat na sikat si Totoo po. Abraham. Abraham at Opo. saka sino yung kasama. Kasi nanaginip din ako ng ganyan noon. Nanaginip din po That's kayo. long time ago. Mhm. Yung Abraham, bumababa sila sa ulap na hagdan Okay, na tingnan mo. nakaputi sila, mahaba ang mga buhok at mga balbas. Dalawa Opo. sila. Ay, no, Opo. actually Tatlong Tatlo. lalaki. Baka na si malalaki. Jesus Christ yun. Si God the Father, God the Son, tsaka si Abraham. Tatlo sila, tatlo. Baka si, Ayun. Nung nakita ko yun, which is, kinukompare ko lang dun sa yung mga nababasa ko ngayon. Yes Na po. nagtestimonya sila. Sa Bible po, di po ba yung parable ng Lord doon, yung isang matandang mayaman na masama at yung beggar, di po ba? Nung rich namatay man po and, yung beggar, Lazarus. Lazarus, di po ba? Di ba nung namatay po si Lazarus, sino pong sumalubong sa kanya? Si Abraham. Di po ba? Sinalubong po si Lazarus ni Father Abraham doon sa paradise. Kaya posible po, Ma'am si Papsi, sa lahat ng mga nakikinig dito, na pag-akit natin sa langit, ang sasalubong sa atin si Abraham muna. Ganon. Hindi ba si San Opo. Pedro muna? Sino ba si San Pedro? May hawak ng susi, tsaka may manok. Yan ang sabi. Katong ano yan eh. Nakakalakihan natin yun. Nakalakihan. Sa Kaya napanood ko pa yun kay Lito Pimentel. Ang manok ni San Pedro, inawis ang balahibo, di ba? Nandun siya sa langit nandun si San Pedro, tapos may manok tsaka may susi. So yun po yun. Posible po na yung panaginip po natin na ito talaga namang mangyayari pagdating natin sa At saka di ba kaharian ng- nasa, anong libro ba yun na Opo. sa end of times, Opo, sa magpapakita ang Revelation. Panginoon sa mga, lalo sa mga bata, sa Yeah. kanilang panaginip. Yeah. At sa Man shall kanilang dreams. elderly. Sa Doon mga sila matatanda. magpapakita. Yes, opo. Which is, mangyayari po kinikwento yan. nila, yung huling nabasa ko kanina. Yes, Siya mismo opo. nagkukwento na No. kung mag-church daw ay huwag magpapantalo ng babae. Mm. Hindi daw magmi-miniskirt, kundi nakadamit. Meron po kasing, Yeah. meron po mga ganyang pamantayan sa ibang churches. Oh, siguro. Sa mga iba't ibang denomination na masyadong legalista, no? Mga legalista Yun po daw ang sinabi sa kanya ni Jesus. I'm not sure kung ano yun, but anyway, inaano ko lang na kasi lalo yung mga nangyayari ngayon dito sa Yes. Amerika. Oo nga po. Ibang klase, parang yung dibdib mo is mabigat. Kasi Bigat, nakikita ano? mo talaga parang kaliwat kanan apoy, Opo, hindi na tindi. hindi na nabubuhusan ng ano. Kaya nga di ba sa mga Facebook ngayon lumalabas, pinapakita nila bakit daw nangyari yan sa LA kasi nga po nung nakaraang Film Academy Award Ayan, yung minak si Jesus ganito. God marami. is zero nomination yata yung Oo, sinasabi. something like that. O yun, after 2 days lang po. Kasi nga in reality po talaga sa buhay nating mga tao, hindi natin kailangan kahit unbeliever ka, kahit etista ka, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon at hahamakin mo. Ay, amen. Kasi may mangyayaring kakaiba, mga kapatid. Kaya nakakilabot po yung napanood kong iyon. Ano po yung posible? Baka nga ganun ang ginawa ng Lord. No? Meron pa nga ako napanood, Kuya Ramon, Ate Karim. Sinira niya yung Bible sa harapan ng maraming tao. Pinagmamasikat niya. Walang Diyos. Sinira niya, no? Nung nag-speak na siya, bigla siyang bumuhal. Patay. Inatake sa puso. Kaya, Ayan. Marami pag-pray pa, po natin. marami. Opo, marami po. Yung Marami mga pa. nananalo sa mga awarding ang pinasasalamatan nila ay ang devil. Yes, si Satan. Grabe. Di ba? Sabi naman po sa Book of Revelation, lalabas po Lalabas lahat yung yan. Opo. Mangyayari po yan. Mangyayari So, po. yun, parang dito pakaramdam ko ngayon, dito sa California lang, kasi malaki naman ng California. Amerika. Oo nga Parang po. sobra na yung chaos ba? Yung sobra Yes. na maraming mga nangyayaring bagay na nakikita mo Yes. na
nasa revelation lahat itong mga nangyayari Sa na ito. revelation po yan. No? Kaya kailangan po talaga So, ng repentance. Yeah. Yeah. Yun ang, nung nag-lead ako ng praise and worship out of Oo. nowhere, nung Opo. nung nagpe-pray ako, lumalabas sa bibig ko is repent. Yes, amen. Repent po talaga. Repent. Mhm. Yun ang lumalabas sa bibig ko. Naalala ko lang. So, yun. Kaya, very timely din tong ano mo, Opo. Topic. itong topic ng pastor. Opo. Salamat So, po sa Panginoon. kasi wala eh. Iba na ang panahon ngayon. Iba na po Kaya, talaga. sabi nga, Kaya kung kailangan- ano yung mga balak natin, yung ating mga plano lang yon, but still si Lord ang Magdi-decide. magdi-decide. Pinaplano Yes. namin, uuwi kami, but God's will lahat yun. God's will, Yun. yes. May mga Lord plano willing. kami, pero God's will lahat Ayaw yun. daw ni Rejoice na uuwi na tayo. Wag na lang daw tayo umuwi, God's sabi will niya. pa rin yun. Bakit naman? Ewan Bira. ko, sabi niya wag na lang daw kami umuwi. Talaga din si Kari Joyce eh. Naniniwala naman kayo. Joke lang yun. Joke lang ni Kuya Ramon. Hindi, sabi niya. Oo, wag na lang daw kami umuwi. Yung pasalubong na lang daw yung padala niya. O, may pahabol si Hallelujah. attorney. Oh, Sige po, Pwede sagutin po po natin bang sa tulong ng Lord. nagpatawad si Lord ng mga kasalanan mo, but it does not necessarily mean na sa langit ka pupunta. ay, hindi pwede yun. Hindi po pwede yun. Away. Oo. Kumbaga, may utang ka, may atraso ka. Hindi, pinatawad ka nga niya. Pinatawad ka niya. Pinatawad ka niya, pero hindi Hindi ka. naman nangangahulugan na sa langit ka pupunta. Pero Hindi po, tinan mo yung basta- yung thief on the Apa. cross, yung Ayun. na pinako Yeah. sa cross. At the Yes, last opo. moment ng kanyang Madalas buhay, po Ay, Mm. oo. Humingi sabi niya siya sa ng Panginoon, kapatawaran. Panginoon, Mm. remember me when you go to paradise. Yes, amen to that. Ang sabi ng Panginoon, Amen. Today you shall with me in Amen. paradise. Right Yeah. now. Pero sabi siguro ng yung pagkakasabi nung taong yon na nakapako sa kruz, sincere ang kanyang Lord. puso. Sincere. Nakita Diba? ng Lord yun. Pero yes. kung humingi ka lang ng tawad dahil para lang for the heck na Yeah, na maligtas ka. maligtas ka, tapos walang ano sa puso mo, Yes. I don't think so. You know? Tandaan po natin, He knows the secret of Ito our may question hearts. pala Alam si naman. Sino po? na-skip ko, si Jocelyn Spena. Okay, si Sister Sabi niya, Jocelyn. paano po kung may nakikitang di tama sa isang lingkod ng Diyos? Mm. Hahayaan na lang po ba natin? Kasi kahit ganon, nirerespeto pa rin po natin yung tao. Yes. Kahit alam Amen. nating mali, di po ba natin siya itutuwid? Kasi baka di yun Yes. magiging katanggap-tanggap sa kanya. Yes. That's Part din po ba yun ng pagpapatawad? That's a very, very wonderful and beautiful question. Can you Maganda yan. change the question? No, mali. Ano po? Ate Jocelyn, napakaganda ng tanong mo. Ayon po sa Bible, no? Ayon po sa Biblia, kapag tayo po ay kumikilala sa Panginoon at nakikita natin yung kapwa nga natin, lalo na yung sinasabi mo, lingkod ng Diyos. Oh. Halimbawa, yan, di ba, sa church yan. Oo. Kung iyan ay pastor, Yan. ay kailangan po talaga nating magbigay po ng meeting, yung mga elders, yung mga Congregasyon. kapatiran, yes, kailangan ma-correct si pastor. Kung nakikita nating Oh. mali, hindi natin siya papabayaan na mali na ginagawa niya eh. Oh, ito, Wala lang tayo, tolerate hindi mo. tayo kikibo. Oo, to-tolerate natin. Oo. Kausapin natin, i-correct natin. Sabi sa Bible, no? Kung alam mong mali ang ginagawa at hindi mo kinorek, nagkakasala ka. Yung, Kaya kailangan talagang i-correct natin kung nakikita nating mali yung kapwa natin, membro natin, kapatiran natin, pero sasabihan natin siya in a nice way. Hindi natin siya Yun. ipapahiya. Amen. Correct. Mag-open forum tayo. Correct, Magmi-meeting tayo. Ganon. Ganon po sa amin dito. Kaya lagi ko sinasabi sa mga elders namin, huwag niyo pong ipapahiya yung kapatiran natin na gumagawa ng mali. Siyempre, pagka napahiya yan, ala na, tisod na yan, naalis na yan. yun. Kausapin natin, Sister Jocelyn, yung sinasabi mong nakikita niyong mali ang ginagawa. Sa totoo siguro talagang mali. Di kausapin niyo po ng maayos. Mag-open Yeah, forum open po kayo. Yes, oo. Tapos pag-pray po siya. Even pastor. No? Tao rin na nagkakamali. Yes, opo. Di porke pastor siya okay lang yung ginagawa niyang mali. No. Mali po yun. Basta mali. Hindi gusto ng Diyos yun, mga kapatid. Kausapin po natin.
Amen. Pagka siguro ganun ng pastor, dapat ma-realize din niya yung sarili niya na Yeah. may pagkukulang siya, may pagkakamali. pagkakamali siya. Yeah, opo. Lalo kung ito'y naka-Istanbul sa ibang sa Mhm. maraming tao, lalo sa mga bagong Kristiyano pa Opo. lang. Oh. Opo, matitisod sa kanya yun. Pag nakatisod siya, ang siguro the best niyan is either humingi siya ng tawad sa kongregasyon Yeah. at bumaba na sa kanyang pwesto. Siguro yun ang the best diyan. Sa aking palagay lang. Uh, pero sa una po, kausapin muna siya na Kausapin masisingan ng muna mga ng, elders o yung mga deacons dyan, oo. yung mga matatanda na sabihin sa kanya yung pagkakamali niya. Bigyan ng sanction kung maaari, no? Huwag mo nang terminate. Bigyan muna siya ng sanction. Yeah. Amen. So, yun po. Kaya po, napakalaki pong responsibility po talaga ng pastor. Nako. Kapag ang pastor po ay nagkamali at talagang sa sarili niya ay lagi siyang tama kahit mali, nako, may pananagutan po sa Panginoon yun. Yeah. Tandaan niyo po mga kapatid. Oo. I give glory to the Lord, Kuya Ramon, Ate Karim. Yung pong aking bina-Bible study na 25 souls, 5 families po. Oh. Open sila sa akin. Kuya Sam, ako hindi kasi nag-open sa kanila sapagkat yung work nga po nila ukay-ukay, kahit linggo, kahit Sabado. Baka kala nyo po, nung last Saturday, sabi sa akin ng dalawang tatay at isang nanay, Kuya Sam, pwede ho bang mag-request kami sa inyo? Ano po yon? Kung pwede po, gawin na po natin ng Sunday yung ating Bible study. Wow. So, sabi ko, Lord, thank you. So, mangyayari po sa susunod namin pong Bible study, hindi na po Bible study, extension service na po. Yung gagawin ko po Praise is talagang sa church na po sila. Ayan. Yung kumbaga, makikinig na sila ng sermon ko, unti-unti, tuturuan ko sila sa tulong ng Holy Spirit kung paano ba talaga ang gagawin pagka kayo dumadalo sa church. So, yun po, ang aking pong prayer at nung isang araw ko po ito pinagpe-pray, baka po mayroon pong mga pastor dyan na alam niyo pong mayroon kayong nakukuhanan ng Bible na mas mura. Kasi po yun po yung inaano sa akin na gusto kong bigyan ng Bible po yung mga nanay at tatay. Kasi po ang Bible po ngayon, pag in-order niyo sa Shopee, cost 200 to 300 pesos. Ang mahal. Alam ko po mayroon po sa Manila na mayroon pong nabibili, at least ewan ko 20 pesos lang po yata, 50 pesos. Ilang tao yan? Ilang tao? Hindi ko po bibigyan yung mga bata kasi mga kiddos pa lang. Mga 15 to 20 lang po, Kuya Ramon. 15 to Yun po yung 20. gusto kong bigyan. Kasi wala silang Bible, wala silang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Saan ba Unti-unti po na-order yun. dyan? Sige. Sa Manila po kasi alam ko po mayroon pong nakukuhanan na mas mura po talaga. Kasi kung sa shopping nga po, sa mga online, medyo mahal eh. Pero alam ko sa Manila po, magre-research po ako. Kahingi po ako ng tulong kay Pastora Marivic, kay Nanay Pastora Pluser, kay Pastor Kiko lalo. Yan. Ay, sana po naman. Praise the Lord. Para po sa ikalalawak po ng aming gawain dito. Sige. Canvas mo. Ako nang bahala dyan. Ay, salamat sa Panginoon. Okay, Talaga. last question. Yes, amen. Kay Sige po. kay Brother Ogie the Pogi. Yan. Oh, yun. si Ano Kuya daw Og. ang stand nyo sa predestination? Predestination. What is predestination? Patay tayo. What is predestination? Pwede ho bang bigyan nyo yung exactly nakahulugan ng predestination, Mams? Papsi, Kuya Ogs. Ano ba Kasi to? yung destination, alam ko eh. Predestination. Para bang Is- yung salvation? Parang salvation yan eh. Yeah, search nyo sa YouTube, sa Google. It's yan, parang salvation. Hindi. Predestination. Teka muna. Sige po. Predestination. Ayan. Opo, ito. Patay tayo rito. Ay. Di po, Yun nandiyan ang- naman po yan. Yun ang ano ko doon. Predestination, ang meaning po nito, as a doctrine in Christian theology, the divine foreordaining of all that will happen, especially with regard to the salvation, tama si Ma'am Shay, of some and not others. It has been particular associated with the teachings of Saint Augustine of Hippo ba to? And of Calvin, yung mga Calvinism, yung mga ganon, yung parang ganito yan eh. Yung sinasabi po na natutunan ko, yung kapag ka ikaw ay kumilala na sa Diyos, tinanggap mo na siya, you are saved forever. Parang ganon yan eh, parang osas. Yung once saved, always saved.
yung nakadestino ka na na Ah. ikaw ay ligtas. Oh, Calvinism Parang ganun na. eh. Oh. Calvinism po yun eh. Oo. No, yung pag tinanggap mo na daw si Jesus as your Lord and Savior, kahit Save ano ka pang na. gawin mo sa buhay mo, save ka na. Past, present, Mali po future. yun. Sabi. Past, present, future. Oo. Hindi ka na problema. Basta ako, tinanggap ko na si Jesus. Kahit maglasing ako ulit, kahit gumawa pa ako ng kalukuhan, ligtas pa rin ako. Mali po yun. Mali. Oo. Yes, mali. No? Ang totoo po, ang patuloy na tinuturo sa atin ng Bible at lagi pong sinishare sa atin ni Pastor Toots, So, pwedeng ni Pastor mawala. Sunny. Mawala ang Mawawala po salvation. yan. Opo, mawawala po yung salvation pag hindi po natin ilagaan yan, kapatid. Kaya dapat hanggang sa dulo ng hininga natin, nandoon po tayo sa pagiging faithful natin kay Lord. Yeah. Nandoon talaga yung tapat. Sabi nga sa Matthew 24:13, at sino mang maging tapat sa akin, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sabi rito, Kaya yung yeah. Opo. Sabi rito, Opo. salvation daw. Oh. Oo. Ang salvation is a gift from It's a God. gift. Yeah. Opo. Nirigalo o binigay sa atin to. Ang problema, Mhm. binigay ito, pero tinanggap natin, pero hindi natin ginamit. Hindi natin ginamit o pinagwalang bahala natin, mawawala yung So it's salvation. the same thing ganito kapag ikaw ay binigyan ng regalo na ito Yeah. yung pagkakataon mo, hindi mo ginamit, wala. Katulad Mawala, hindi ng mo. katulad ng halimbawa ay tayo ay pinatawad na. Mm. Pinatawad ka na. So ibig sabihin Yeah. malinis ka na tapos gagawa ka na muli ng kasalanan. Kasalanan. Mali yun. Mali po yun. Opo. Kumbaga sa isang nabilanggo, 'di ba? Nakulong ka dahil ikaw ay nagnakaw o pumatay. Nakulong ka. So Mm. ibig sabihin paglaya mo gagawa ka na naman uli. Gano'n? Oo. Napatawad ka na, pinalaya ka na eh. Pinagdusahan mo na yung kasalanan mo eh. Mhm. Pero sa Panginoon, binigyan tayo ng salvation. Itong Yeah. salvation na ito, binigyan Alagaan tayo. natin. Alagaan natin to. It's a gift from God. Work out. Sabi sa Bible, work out your salvation. Sabi po dyan. Kaya kailangan po talaga nating pangalagaan yung kaligtasan na meron tayo. Para yung sinasabi ng Lord, ligtas na tayo, magiging makatotohanan yon kapag tayo po'y nanatili sa Kanya. Yun. Amen. Yeah. So, praise the Lord. Opo. Mhm. Salamat po. Sana po ay nakatulong po yun yung mga kasagutan natin sa mga katanungan po ninyo mga kapatid. Amen? Amen. So dahil po dyan, Kuya Ogs, Ate Jocelyn, Mama. Mamita Lala, muwa chup chup. Ay! Muwa chup chup na lang. Okay. Okay? Praise God. Okay. So wala na Opo. tayong mga question? Wala na. Wala na po ba? Okay. So malinaw. Okay. Maganda yung Malinaw topic po. mo ngayon, love your Love your enemies. enemies. Opo. Yan. Love Kaya conquers yung may- everything. Yan. Opo, kaya yung may mga kaaway pa dyan, dahil nangyayari nitong iba't ibang nangyayari sa mundo, magpatawad na po tayo ng mga nakakaaway natin. Oo. Mahirap na. Baka umarap tayo sa Diyos ay, anak, meron ka pang hindi napapatawad. You are not welcome in my kingdom. Tsaka pag Mahirap ikaw ay po yun. nagpatawad, pagpapalain ka. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kasunod po yun. Yan. Kung Amen. ikaw ay may mga sakit or may kahilingan ka, dahil ikaw ay mababa ang iyong puso at mapagpatawad ka sa iyong kapwa. And Yeah. God will bless you. The Lord will bless us na Yeah. yung anuman yung mga blessings na nakalaan para sa iyo ay ibabalik muli sa iyo ng Panginoon yan. Yes. Kasi Amen. kapag Tanda. ang puso mo ay yung bang mabigat, ayaw mo magpatawad, may nakakimkim kang sama ng loob dyan sa dibdib mo. At Opo. hindi mo nire-release, hindi ka nagpatawad ng kapwa. Yeah. Yan mahirap yan. Ang sabi ng Mahirap, Panginoon, forgive 7 times, 7 times, hanggang sa mapagod Yes. ka na. Mhm. Walang katapusan yun na pagpapatawa. Hanggang sa mapagod ka na sa kapagpapatawad. Yeah. Yan ang Amen. ibig sabihin nun. And even God Himself, pinapractice niya yan. Yes. Amen. Yan. Mhm. Pero wag Praise mong the Lord. wag nating abusuhin pa, baka dumating sa oras ng huling sandali ng buhay natin Mhm. hindi tayo naghingi ng kapatawaran at Oo. walang sinserong pagbabago. Yes. Hindi ko na alam ang susunod nun. Opo. Si Lord Maaring na nakakaalam noon. si Lord na ang bahala dun, di ba? Mhm. Sa kanya na 'yon. Amen. So mga kapatid, ang kaligtasan na binigay sa atin ng Lord, tandaan nyo, workout po natin yon habang tayo'y nabubuhay para pagdating natin sa langit, nandoon talaga, welcome po tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen. Amen? Mm.
So, yun lamang po. Sige po, mga Kuya Ramon, Ate Karim, pwede na po tayong Yes, mag-closing. yes. Oh, okay. Yes, amen. So, salamat po sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po nating lahat. Salamat sa mga ginamit ng Panginoon sa kanyang kingdom dito sa mundo. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama namin na makapangyarihan, Diyos na mapagpatawad, Diyos na banal. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat yung mga turo mong ito, Lord, ay mas lalo naming naunawaan kapag lagi po namin itong naririnig, Panginoon. Sinabi mo, Lord, ang aming pananampalatay nagmumula sa pakikinig namin ayon sa iyong mga salita. Kaya ang dalangin ko po, Panginoon, na yung mga natututunan po namin na mga salita mo sa iba't ibang mga pastors na ginagamit mo sa iRadio, Lord, in the name of Jesus, hindi lang ito ay papasok sa tenga namin sa kaliwa at lalabas lang sa kanan. Dalangin ko po, Diyos, na ito po ay maisapamuhay po namin. Ito po ay tumimok sa puso namin, Lord, at maisagawa po namin ayon sa iyong kalooban. Napakasarap po, Panginoon, sa pakiramdam na kung kami po ay walang kaaway, na kung kami po ay nagmamahal sa lahat ng kapwa namin. Sinabi mo rin, Panginoon, huwag kaming pipili ng gusto lamang naming mahalin. Bagkus lahat ng kapwa namin ay dapat naming mahalin. Amen. At yung mga umaaway sa amin, yung nangloloko sa amin, ay huwag naming gagantihan ng masama, bagkus gantihan namin ng mabuti. Amen. Dahil ito po yung utos mo, Panginoon. At wala pong makababali sa utos mo, Diyos. Amen. Kaya Lord, tulungan mo po kami, bigyan po kami ng laging paalaala ng Holy Spirit na magawa po namin itong mga salita mo, itong mga inuutos mo, ayon sa Biblia, Panginoon, na nababasa at naaaral namin. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatiran kong naririto, lahat po ng mga nakikinig, dakilang Diyos, ipinapanalangin ko po yung guidance, protection, and blessing, provision po sa bawat isa, sa pangalan ni Jesus, Lord, at ganun din yung mga pastors, Lord, na nagsishare ng salita mo rito, dakilang Diyos, patuloy mo kaming gamitin bilang instrumento mo lamang na daluyan na yung pagpapalat mga salita, Panginoon. Even yung mga blessing, O Lord. I-bless mo, Lord, si Kuya Ramon, si Ate Karim, lahat ng mga tagapakinig, lahat ng mga pastors, Lord, sa iRadio family, in the name of Jesus Christ. Hallelujah. At ganun din, Lord, dinadalangin namin lahat po ng may mga karamdaman na mga kapatiran naming naririto, patuloy po namin silang ipagpipray at ihihingi ng habag sa iyo. Ang kagalingan po ay pagkaloob mo sa aming lahat. In Yes. Jesus' name. Yes. Kagalingan po, muli, Lord, para sa karamdaman ni Mami Karing Pascua Yes. at yung kay Ate Bernadette Delphine, Lord, kung siya man po ay malapit ng magkaroon ng surgery, Lord, we pray in the name of Jesus, yung healing upon healing, Panginoon. Even, Lord, yung lagi po namin sinasama sa prayers namin ang kagalingan din ipagkaloob mo kay Sister Odette Perez, Yes. Lord. kay Sister Rachel Torres, Lord, Yes, in Lord. Jesus' name, In Jesus' name. full and complete healing and recovery. Ganon din kay Mami Irene Gabriel Manalo, kay Sister Maria Stella Hamurabo, sa nanay po ni Sister Rejoice Orfilia, si Nanay Dolor. Yes. Panginoon, Yes, in the name Amen. of Jesus, Lord, hindi po maigsi ang iyong mga kamay para hindi mo In sila Jesus' maabot, name. Lord, Yes. ng iyong naghihimalang kamay, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na dakilang manggagamot at wala pong imposible sa iyo. Panginoon, tinataas ko sa iyo ang iRadio LA sa pamumuno po ni Kuya Ramon, Ate Karim. Lord, lagi ko pong dalangin, nagagabayin mo po ang mag-asawang ito, ilalayo mo sila sa anumang kapahamakan, Yes, Lord. ilalayo mo po sila sa mga trahedya, lalo na dyan sa LA, Lord, na nagkakaroon pa nga ng mayroong pang wildfire in the name of Jesus. Lord, tunawin mo na ito, mawala na itong lahat, Lord, at iingatan mo, Lord, ang buong sambayanan ni Kuya Ramon and Ate Karim Pascua. Salamat po, magandang kalusugan lagi ang nihiling ko po para po sa mag-asawang ito at sa Pascua family. Yes. Ako po bilang lingkod mo, lahat kami nag-speak po sa iRadio, Lord, patuloy mo kaming gabayan, Yes, yes. ingatan, Amen, at amen. ibahagi sa anumang sulok ng mundo ang mga salita mong ito. Panginoon, inihiling ko po, Panginoon, sa akin pong paghayo, Panginoon, lagi niyo po akong sasamahan. Lord, Yes, hindi po hadlang yung aking kaliwang bahagi ng aking katawan kung Amen. ito man po ay mahina, sapagkat meron pa akong isang kanang bahagi ng aking katawan na malakas, Panginoon. Yes, At lagi ko pong inaangkin, O Diyos, I can do all things through you, Lord Jesus Christ, who gives me strength. Amen. Salamat sa kalakasang Thank you, taglay ko. Salamat, Lord, sa kalakasang taglay naming lahat mula sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Pagpalain mo po kami.
gabayan at ingatan at kagalingan. Kiniklaim na po namin, O Diyos, healing upon healing Amen. sa lahat ng may karamdaman. In Jesus' name, favor upon favor, victory upon victory, blessing upon blessing. Yes. Para po sa aming lahat. Salamat po at maingat na po namin binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pagsamba at pagluwalhati. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Kuya Ramon, Ate Thank Karim, you. maraming salamat po sa Diyos sa buhay niyo po. Salamat po sa Thank you. walang sawang Thank you, Pastor. pagtulong niyo po sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa marami. Sa Diyos po natin, binabalik yung Amen. papuri Kay Lord ang sa buhay niyo po. pasasalamat. Yes po, opo. At patuloy po kayong gamitin ng Panginoon sa pagpapala sa iba. Amen po. Salamat Thank you. po, Mamsi, Papsi, at mga kapatiran ko sa iRadio. Mwah, chup chup. Chup. God bless. Bye-bye po. Glory to God. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Pastor Sammy Santos sa kanya na ibahagi ngayong gabi na love your enemies. Kung marami enemies. Okay, basahin natin yung mga nag-check-in kanina. Pastora Ellen, AR, Jamaica Pagia, Charmaine Rodriguez, Jocelyn Spenner, Rachel Puzan Cruz, Lee Ruiz, Sin Casasola, Mary Ann Andes, J. Tristan, and Jamaica Pagia. Ayan, maraming salamat po. Love Thank your you. enemies. Mahalin daw natin, kaaway natin. Mahirap, pero Kailangan. it's a must. It's a need. Kinakailangan para tayo ay maging obedient sa ating Panginoon ng pagsunod sa kanyang kagustuhan, sa kanyang utos. Importante yan. Pero pag tayo nagpatawad, it means to say, totally pinatawad natin. Wala nang traces of mga nakaraan. Forgive and forget. Gaya ng ating Panginoon na kapag siya ay nagpatawad, wala na siya nakikitang kamalian natin. Pero kung gumawa na naman tayo ng mali, siyempre, paulit-ulit na naman tayo. At siyempre, paulit-ulit na naman tayong hihingi ng tawad. Normal yon. Pero hanggang sa unti-unti na nating nababago, nababawasan yung ating mga nagagawang kamalian sa araw-araw. Keep trying na baguhin natin hanggang sa unti-unti na natin itong hindi na ginagawa. Yan ay na-share ng cross-culture na na minsan ay nagkakasala pa rin tayo even we ask for forgiveness. Pero let's try to magkaroon tayo ng rebound. Subukan nating baguhin paunti-unti until such time hindi na natin ito nagagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sama-sama na naman tayo uli bukas. Ito po ang iRadio sa araw po ng Tuesday, January 14. Maraming salamat po. Hanggang bukas po muli. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. And let's hear a song from Gary Valenciano. And this is called Gaya ng Dati. Good night. God bless. Ito po ang iRadio Unlimited para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.